May panibagong reklamo na pinag-aaralang isampa laban kay Environment Secretary Gina Lopez dahil sa di manoy quarrying operations ng kanyang pamilya sa Batangas. Kamakailan, in-exempt ng DENR sa mining moratorium ang quarry resources. Pero itinanggi ng DENR na pinapaboran nito ang kumpanya ng pamilya Lopez. Live mula sa Quezon City, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, dati nang lumabas ang issue ng conflict of interest kay Environment Secretary Gina Lopez kasabay nung pagharap niya sa pagdinig ng Commission on Appointments. Pero lalo pang tumindi yung banat ng kanyang mga kritiko ngayon kasunod ng paglalabas niya ng Department Order 2017-01 bago siya umalis patungong Amerika. At yan yung nagbibigay ng exemption sa mga quarrying operations. Ang mga litratong ito raw ang magpapatunay na nagkakwari di umano ng aggregates ang kumpanyang First Balfour na pag-aari ng pamilya Lopez sa Taysan, Batangas. Ipinakita ito ni University of the Philippines National Institute of Geological Sciences Director Carlo Arcilla bilang patunay raw na may mga aktibidad doon. Isa si Arcilla sa mga tumututol sa appointment ni DENR Secretary Gina Lopez. Ayon kay Arcilla, tinastas na raw ang bundok, naglagay na rin ng crusher o pandurog ng mga bato. Sa screenshot daw na ito sa website ng First Balfour, sinabing papasok ang naturang kumpanya sa aggregates business sa pamamagitan ng pagtatayo ng quarry at planta. Hindi na ma-access ang artikulong ito sa ngayon sa website ng kumpanya. Meron silang application, APSA, for aggregate mining. Gusto mo magmina di ba? Hinihintay mo na lang yung approval. At saka bakit may traces na doon ng pagmimina? Baka yung bibili nila yung mina sa ibang may-ari. Anong traces? May mga cut na yung bundok May mga nakat ng puno. Sa isang pahayagi, giniit ng First Balfour na wala silang kasalukuyang quarry operation. Bagaman may plano raw silang mag-operate ng quarry sa Taysan, Batangas. Pero nauna nang itinanggi ng First Balfour na nag-ooperate ito ng quarry sa Lobo, Batangas. Hindi rin daw sila nag-a-apply ng permit to quarry sa Lobo o sa anumang watershed sa naturang bayan. Sa Department Memo 2017-01 na nilagdaan ni Environment Secretary Gina Lopez bago siya magbakasyon sa Amerika, ine-exempt sa mining moratorium ang mga quarry resources tulad ng limestone aggregates tulad ng mga bato na karaniwang ginagamit sa construction industry. Lumabas na kung ipatitigil ang lahat ng open pit mining sa bansa, mamumroblema ang construction industry dahil walang mapagkukunan ng graba at semento. Wala naman daw mali sa department order lalo't kailangan ito para masigurong di maapektuhan ng supply sa pagtatayo ng infrastruktura ayon kay Arcilla. Pero nagkaroon daw ng mali siya ang hakbang na ito ni Lopez lalo't binanggit na rin mismo ni Arcilla sa pagdinig ng CA ang issue ng conflict of interest. She actually proved that she is conflicted. Kasi ang nangyayari, sinasalba niya na ngayon yung mga quarries, including her own family corporation na quarry. Una nang itinanggi ni Lopez sa pagdinig na may quarrying o pagmiminang ginagawa ang kumpanyang First Balfour sa Batangas. Hindi rin daw niya kukonsintihin kahit pakaanak niya basta mali. Balfour has not commenced. There's no activity for the past 5 months. Whatever, I give my commitment to the honorable body. I'm non-negotiable on this time. There should not be any extractive activity within watersheds. Paliwanag naman ng DENR, walang kinalaman ng department order para paboran ng kumpanyang pag-aari ng pamilya Lopez. Sadyang isinaalang-alang daw rito ang construction industry na papayabong pa lalo't maraming nakalinang infrastructure project ang administrasyong Duterte. Matagal na kami kinukulit for that because of the construction industry nga. Ang dami nating national projects na ginagawa. Yung Banahaw kasi sarado pa. So, the quarry materials tsaka kailangan supplyan. Opo. So, it's actually late na nga kasi matagal na yan hinihingi. Pinag-aaralan daw ni Arcilla ang paghahain ng reklamo sa ombudsman laban kay Lopez. This one actually is an ombudsmanable case. Because ang mangyayari dyan, effectively, she's exempting a family corporation. Tapos, the timing is very suspicious. No? Confident naman ako kasi nakita naman namin yung record kung conflict of interest ang ipapakita nila, dapat malinaw na kung ano talaga yung what First Balfour is expected to gain. Since wala naman silang permit, there's no expectation of gaining anything.
Jessica, bilang patunay daw na, na nataon lamang yung paglalabas ng exemption, magsasagawa rin daw ng pulong 2 weeks from now itong DNR doon naman sa mga small-scale quarrying. Ito yung mga quarrying na ginagawa doon sa mga probinsya at kinukuha yung mga graba sa ilog para maiayos din daw at mailagay sa tama yung pagpoproseso nito, Jessica. Steve, kung itinatanggi ng first Balfour na they're into extraction ng mga quarry materials, tapos si Secretary Lopez mismo nung umappear sa CA, Commission on Appointments, sinabi niya there's no extraction that's ongoing. Ano yung mga nakunan na litrato ni Dr. Arcilla ng UP NIGS na proof ng quarry operations dito sa mga lugar na nababanggit pala? Ang binabanggit nung nakaraan, Jessica, parang precursor lamang yung mga itinayo ng mga struktura dyan. Although sinabi naman ng Balfour na meron silang application. Pero ang sabi ng DNR, wala pa raw silang ina-approve hanggang sa ngayon. Pero as it is, yung mga nakitang larawan o yung kinunang larawan nitong grupo ni Dr. Arcilla, merong mga crusher doon. Ibig sabihin, yun yung ginagamit para madurog yung mga bato. No? Yun yung hindi pa maipaliwanag sa ngayon kung ano talaga eksakto yung ginagawa ng mga equipment na yon doon sa mismong area na yan. Sa At saka Taysan, Batangas, ang Jessica. sabi ni Dr. Arcilla, Steve, sa website daw mismo ng First Balfour ba? Tama ba? Nakunan itong mga litratong ito and there's this picture of a mountain na parang natapyasan na, kakaunti na lang yung natira, no? Kasi this reminds me of yung binanggit ni Secretary Lopez during the CA hearings na yung isang minahan, dati mataas daw yung bundok, lumiit na, pero itong kung tama itong pinakita naman ni Dr. Arcilla, may parang ganung case din, may bundok nakakapiranggot na lang yung natira. At binanggit din ni Dr. Arcilla, Jessica, na yung mismong lokasyon nung supposedly quarry site na yan ay nasa watershed din. So yun yung kanilang kinocontest sa ngayon. Bakit merong mga mining sites doon sa area na ipinasara, pero yung particular quarry site na yan, kung nag-ooperate man yan o hindi, ay nagawa yung particular na nakuna ng litrato ng mga tauhan niya. Yung binabanggit dun sa website, kasi nakalagay dun sa website ng First Balfour na may plano na magtayo ng quarrying dyan sa area na yan. Pero eventually, tinanggal din daw yan sa website according to Dr. Arcilla at nung ating i-check din, Jessica. Okay, for fairness sana, magandang ma-interview si Secretary Lopez, but I think we should inform our viewers na nasa Amerika siya on vacation at ang nagbigay ng kanyang panig ay ang isa sa kanyang mga undersecretary. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.